Hindi mo ba alam? Ano bang hindi ko alam? Linawin mo nga. Hinawakan ni Raymond sa balikat ang kaibigan. Nanginginig ito. Raymond, kinain ng aswang ang pamilya mo. Ano? Ang tawa ni Raymond ang lakas. Nakakalokong tawa na nagpakyat ng dugo sa ulo niya. Ang hirap sa iyo, Vince, kung ano-anong imahinasyon ang pumapasok sa kukote mo. Parang inis pa si Raymond nang pagbintangan ng kaibigan na may lahing aswang ang mapapangasawa niya. Bakit ba ayaw mong maniwala? Lalo nang nakaramdam ng inis si Vince sa ipinapakitang kawalan ng interes ni Raymond, gayong pamilya na nito ang nasasangkot sa brutal na mga pagpatay. Natawa pa si Raymond at parang baliwala rito ang lahat na nangyari. Ayaw mo ba talagang maniwala? Itinultol ni Vince ang video cam kay Raymond. Ayan, tingnan mo kung paano nilapa ng aswang ang pamilya mo. Matindi pa ang naging epekto kay Vince ng mga eksenang live na nakunan pa ng kanyang video cam. Nirawan niya iyon sa utak. Nakita niya ang kuha ni Tita Luz na parang biniyak ang katawan at pinagkakaguluhan ng mga aswang ang mga lamang loob na nagkalat sa lupa. Nakita rin niya ang eksena kung paano nilapa ng mga aswang si Bea, ang pugot na ulo ni Itang Roy sa loob ng fridge na parang mata ng lechon na nakatitig sa kanya. Ang katawang pugot na nakabigti sa banyo. Bumubulwak pa ang dugo ng lagyan ng gripo sa tagiliran. Ang dugo ang katawan ni Inang Niling na nakahandusay pa sa kama. Wakwak na ang dibdib, wala na ang laman. Ang nanginginaing aswang. Ang mga paningking tao na lumapa kay Chad sa ere. Ang mga nakakatakot na mukha sa pader. Hawak niya ang ebidensya. Nasa loob ng kanyang video cam. Ayan, tingnan mo. Para maniwala kang totoo ang sinasabi ko. Oo nga, ano? Ayon naman ni Raymond na sarkastiko ang birada nito. Hindi ka ba apektado? Suntukin kaya niya ang kaibigan para matauhan. Pare naman, wala namang laman ng iyong video cam. Ano? Inagaw ni Vince ang kamera. Wala ngang laman. Paano nangyari yan? Ngumibit lang si Raymond. Hindi pa rin naniniwala. Nanlambot si Vince sa pagkakadilit ng lahat ng imahe ng lakin na kinunan niya. Misteryosong pagkakabura na parang sinadya. Nanlambot si Vince. Wala ni bakas ng ebidensya para patutuhanan ng lahat ng nasaksihan. Pare, gutom lang yan. Pagod ka na kasi sa mahabang biyahe. Sabi ko naman sa'yo, kumain ka muna. Inuuna mo pa kasi ang pagkuha ng picture. Mamaya na yan, okay? Hinila siya ni Raymond papunta sa komedor. Mabaliw-baliw si Vince. Wala na, sabi sila. Wala na sila. Lumalakad sila. Nahila ang paa. Ano bang wala na sila? Ayun sila. Kanina ka pa hinihintay sa pagkainan. Nagulat si Vince dahil nakaupo sa mesa ang mga kamag-anak ni Raymond. Saan ka ba galing, Vince? Kain na. Nakangiti sa kanyang mga ito. Parang nakakita ng multo si Vince. Nandoon nga ang Tita Luz na panay ang papak ng balat ng lechon. Ang daldal. Parang puwet ng manok ang bibig at walang tigil ang salita. Si Itang Roy naman ay katabi si Inang Miling at kahit may edad na ay nagsusubuan pa. Panay naman ang sip-sip ni Bea sa tomato juice. Nakasalampak pa rin ang headset sa taing niya. Si Chad naman ay nakatutok sa kanyang PSP video game at sa pagitan ng pagpindot at pagmuya ay sumenyas pa ng appear sa kanya. Para namang maamong tupa at hindi makabasag pinggan ang katahimikan ng may-ari ng villa. Kung umasta ang mga ito ay parang hindi kayang pumatay kahit ng langaw. Paano nangyari ito? Ipinilig-pilig ni Vince ang ulo. Pare, sampalin mo nga ako. Tingin ko may karukutok na ako sa ulo. Tinaktak pa ni Vince ang ulo sa pag-aakalang nasisiraan na siya ng bait.
Mas minabuti muna ni Vince na magpahangin sa terasa. Masyado kasi siyang napagod sa mga eksena na hindi niya alam kung nangyari o bunga lang ng malikot na pag-iisip niya. Siya man ay naguguluhan. Tinabihan siya ni Raymond at inalok ng sigarilyo. Yose pare, pinagsindi pa siya ng lighter. Nakailang hit-hit buga siya bago magsimula magtanong. Pare, may gumugulo ba sa isip mo? Alangan namang sabihin na naman niya na lahing aswang ang mapapangasawa ni Raymond. Baka mapikon at bigla siyang upakan. Alam ko natitense ka lang pare. Si Raymond ang may sabi nito. Ayaw mo kasi magkalat ng lahi ang mga gwapong tulad ko. Nagawa pang magbiro. Nag-high five sila. Namimiss ko lang si Fiona. Dahilan lang niya. Pero inaalala niya talaga ang asawa. Pero kung isinama niya sa lugar na ito si Fiona, baka hindi niya makayanan na may mangyaring masama sa asawa. Sana isinama raw niya, sabi ni Raymond. Sa susunod, sagot na lang niya. May inungkat si Raymond tungkol sa kwento ng kabataan nila. Sabay kasi silang lumaki at sabay lumikha ng mga guni-guni. Si Raymond noon ay mahilig gumabi ng mga kwentong likha at malilikot na pag-iisip. Kaya yata ito naging artist. Nagsimula ang imahinasyon nito noong magbakasyon sa bahay ng lolo nito sa probinsya at noong naglalakad dito sa Pilapil kung saan nandoon ang kubo ng lolo nito. Binabagtas noon ni Raymond ang maputik na daan nang makita ang grupo ng mga kabataan na bumaba ng kotse, pawang duguan. Magpapakarga daw ng gasolina. Kinusot raw nito ang mga mata. Wala namang gasolinahan sa Pilapil at lalong walang tao at sasakyan. Muling dinalaw ni Raymond nang pangitaing iyon ang mga kabataang papunta sa palayan. Parang slow motion ang kanilang hakbang. Kasunod niyon ay nakakalunos na sigawan. Sigaw sa katanghaliang tapat ang nadinig ni Raymond. Paano nangyari iyon? Walang tao sa paligid. Dinadaya raw ba ito ang pandinig? Naalala mo ba? Kapapanood ko ng nakakatakot na pelikula, kaya tuloy kung ano-anong kababalagan ang pumapasok sa utak ko noon. Patuloy ang kwento. Mahilig na silang manood ng mga nakakatakot na pelikula bago tatakutin na nila ang mga sarili nila. Nandiyan panoorin nila ang Exorcist kung saan isang babae ang sinasaniba ng masama. Ang Nightmare on Elm Street kung saan panakot at patatalas na kuko ni Freddy. Ang Chainsaw Massacre kung paano atakihin ng killer ang mga kabataang biktima gamit ang martilyo at lagari at parang kinatay na baka na isinasabit nito sa meat hook ang kanyang mga nagiging biktima. Si Vince naman ang nagkukwento. Siya rin daw ay naaalala kung paano siya hantingin ng malikot na guni-guni. Madalas niya makita ang sarili na para bang may hinahabol na eksena ang kanyang mga mata. Nagtatatakbo raw siya sa kawalan habang habol ng killer. Na para bang anumang oras ay datapo ang talim sa katawan para tsap-tsapin, hati-hatiin. Sobra-sobrang kilabot ang gumagapang noon sa kanyang katawan. Nakita niyang mukha ng killer na nakatingin sa kanya, nakangisi, nakakalokong ngisi. Napasalampak pa nga ako sa putik sa sobrang takot at hindi ko namalayang napaihi na pala ako sa salawal. Ang tawa nila. Ganoon katindi ang imahinasyon nila. Totoo bang nakikita natin o dinadaya lang tayo ng ating mga mata? May duda pa rin ang tanong ni Vince. Hindi agad makasagot si Raymond. Tinansya niya kung gaano kabuo ang loob ng kaharap. Walang duda. Kung minsan ang hindi totoo ang dapat mong paniwalaan. Malalim ang binitawang salita ni Raymond. Pero alam ni Vince nang sisimula na rin mag-isip ang kaibigan. Lumapit si Selena sa kanila na kanina pa yata nagmamatsyag at tumahanap lang ng tiyempo
para sinyasan ang katipan. Ang ganda nga naman ni Selena kahit sa malapitan. Hirap nga lang siyang pagmasdan dahil bukod sa mailap ang mata ay laging inilalayo ang mukha. Bakit ba kailangang itago ng babae ang mukha? Ang ganda naman ng mga mata nito. Unang kita pa nga lang niya ay napahanga na siya. Taglay ni Selena ang mapanghigop na ganda, kaya hindi kataka-taka na maaakit si Raymond sa dalaga. Alipin si Raymond ng ganda ng babaeng ito. Daig pa nito ang nasa ilalim ng hipnotismo sa tuwing katabi ang nobya. "Diyan ka muna, pare." Sabay ngisi. Naging seloso yata ang kaibigan at parang gustong ilayo agad si Selena sa kanya. "Biro lang, kailangan na kasi nating maganda dahil ngayong gabi rin gaganapin ang kaugalian nilang seremonya sa kasal." Kinumpirma ni Vince. "Ngayong gabi na ang kasal?" Pataas-taas pa ng kilay si Raymond. "Para pag uwi natin kasama ko na ang aking asawa." Napahiya yata. Kinurot ni Selena si Raymond. Napadiin yata ang baon ng kuko. Nagdugo ang kurot kay Raymond. Nagulat si Vince nang imbis na punasan ay dinilaan ni Selena ang nagdudurugong balat ng katipan. Dumila ang babae at nakita niya kung paano humaba ang dila nito. Ayaw matulog ng gabi. Ang gabing ito ay punong-puno ng mga sorpresang seremonyas para sa pag-iisang dibdib ni Raymond at ni Selena. Sinimulan ito sa isang orasyon na ang tanging nakakaalam ay ang matatanda sa lugar na ito. Umuusal sila ng mga bulong sa lingwaheng hindi maintindihan. Kasunod niyon ay may pumalo sa tambol. 1, 2 hanggang sunod-sunod na ang palo. Palakas ng palakas. Pabilis ng pabilis. Sukat palibutan ng mag-asawa ng mga lalaki at babaeng nagsasayaw ng girian. Sayaw na hindi mo alam kung inarte lang o may nagaganap talaga na pagtatalo. Isang babae ang sumabunot sa buhok ng lalaki at iningod-ngod ang mukha nito sa lupa. Pinakain ng lupa ang lalaki. Siyempre pa, napanganga ang lalaking ikakasal. Malinaw ang mensahe. Pailalim siya sa lahat ng magugustuhan ng magiging asawa. Ang isang lalaki naman ay umindak na parang paniking palipad-lipad, habang 3 babae ang yumakap dito. Parang mga willing victim na inilapit pa ang liig para kagatin. Sumunod buong indayog na isinasayaw ng sinundang babae ang matalbog na balakang, habang ang mga lalaki ay humanda na sa gagawing pag-atake. Isang lalaki ang suminghasing na habang nakalitaw ang pangil, kinagat sa leeg ang babae. Napaigik iyon sa kagat. Ang interpretasyon sa sayaw ay gutom. "Huwag mo raw akong gugutumin," paliwanag ni Selena sa magiging asawa. "Magagawa ko ba sa iyo ang bagay na iyon?" Paniguro, hindi gugutumin ni Raymond ang asawa. "Maging buhay ko ay bibigay ko sa iyo, huwag ka lang mangutom." Nagpalakpakan ng mga naroroon sa narinig. Larawan ng isang babae ng inggit sa swerteng dumating kay Selena. Isa ang lumapit kay Selena, idinikit ang tainga sa tiyan ni Selena at parang natatakawa na hinimas ang tiyan ni Selena na noon ay may munting usli na at nagdadalang tao na. Ang galit ni Selena. "Alis dyan!" Sukat tadyakan ang babae. Gulat na gulat si Vince sa ipinakitang kalupitan ni Selena. Palakpakan naman ang mga angka nito. Ibig daw sabihin ay kayang ipagtanggol ni Selena magiging anak sa sino mang mananakit dito. Nakipalakpak naman si Raymond. Ngayon pa lang ay ipinapakita na niya kung paano siya pailalim sa asawa. Wala namang reaksyon ng partido ni Raymond sa itinatakbo ng mga pangyayari. Sila man ay parang nasa ilalim ng kapangyarihan na kung anong puwersa ng dilim. Hindi nga sila kumukontra ng pakainin ng lupa ni Selena ang asawa sa harap ng mga nakakakita. Kain naman si Raymond, ngumunguya pa.
Napasuntok sa hangin si Vince. Anak ng tokwa. Ang taas ng tingin niya sa kaibigan, pero bakit sa isang iglap ay nawala na yata ito ng respeto sa sarili. Nakita pa niya kung paano ihian ni Raymond ang mga kalalakihan na kaanak daw ni Selena. Kasama pa ba sa iyong sa seremonya? Buti na lang at paumaga na. Nakakakita na si Vince ng pag-asa nang marinig ang ugong ng van. Buti na lang at hinanap sila ng driver ng maayos ang sasakyan. Pag tumanggi pa si Raymond na umuwi na sila sa Maynila, ay talagang mauuna na si Vince. Madadali ang buhay niya kapag hindi niya iniwan ang lugar na ito. Kahit paano ay nakahinga naman siya ng maluwag nang makita ang mga kaanak ni Raymond na isa-isa nang sumakay sa loob ng van. Hindi niya malaman kung pagod, kung inaatake ng nerbiyos o ano, basta tahimik lang sila. Mabuti na lang at sumakay na rin ang mag-asawa. Mabuti na lang at pumayag ang mga kaanak ni Selena na isama ni Raymond ang asawa. Mabuti na lang at hindi sila inalok na sa villa na lang tumira. Mabuti na lang at makakauwi na sila. Maraming mabuti ang pwede pang mangyari. Nakapagtataka lang na ni isang kaanak ni Selena ay walang naghatid sa kanila. Biglang natahimik ang lugar. Sintahimik ng sementeryong dinadaanan nila palabas ng villa. Ang ganda talaga ni Selena. Kung ipipinta siguro ni Raymond ang asawa, ay patataubin nito ang lahat ng sexy at magandang karakter sa television man o pelikula. Iba ang karisma ni Selena. Hindi siya mababaliw ng ganito kung hindi totoo ang sinasabi niya. Ang mahubog nitong katawan kahit may usli na rin ang tiyan ay kahakit-akit na suot na manipis na pantulog. Malambing si Selena sa tuwing umuungot ito at bumubulong ay parang hinihigop si Raymond sa walang hanggang lagusan. Napakasarap hagkan ng labi ni Selena na parang laging uhaw. Hindi na nga niya matansya ang 1,100 ligaya na hatid ni Selena sa kanya. Ang pagbaon ng matutulis nitong kuko kapag yakap siya at minsan nagpaigtad sa kanya hanggang sa unti-unting hinahanap na niya ang kirot na dulot ng kalmot. Agree siya rito kahit ano pa ang gawin ng asawa. May kakaibang ritual din naman si Selena sa maraming gabi na pinagsasaluhan nila. Nandiyan itali ang dalawang kamay niya sa kama o ibitin siyang patiwarik habang halos patayin siya sa kiliti. May gabi pa nga na iniisip ni Selena na isa siyang vampira. Alam daw nito ang hirap at pagdurusa ng pagiging isang vampira. Marami raw sa mga vampira ay butas-butas ng katawan, gawa ng tulos ng vampire slayer, pero patuloy pa rin nagpapagala-gala sa dilim. Ang iba ay naaabog, gawa ng sikat ng araw. At ang iba, ilang beses nang ginustong mamatay pero hindi na mamatay-matay. At lahat ng lalaking ibigin daw ng vampira ay nagiging biktima pa niya. Kahit maging vampira ka pa, ipasip-sip-sip ko ang lahat ng dugo ko, madugtungan lang buhay mo. Bigay assurance niya. Nagustuhan ni Selena ang narinig mula kay Raymond. Kinagat niya ito ng madiin. Hindi na iniinda ni Raymond ang sakit na dulot ng kalmot at kagat ng asawa. Paano kung matuklasan mo na may lahing aswang pala ako? Hindi agad nakasagot si Raymond. Minasama na iyon ni Selena at ang bilis ng naging reaksyon ng babae. Sukat pakakalmutin ng mukha si Raymond. Aamuin pa sana ni Raymond ang asawa pero sa minsang igtad ng kamay niyon ay humagi sa ere ang katawan ng lalaki. Nagulat talaga si Raymond dahil taglay ng asawa ang lakas na katumbas ng 10 kalabaw. Malakas pa kaysa sa kanya. May pagkasadista si Selena. The more na sinusuyo ng asawa ay kalmot, tadyak at sipa ang igaganti rito. Honey, tama na, nasasaktan na ako. Iyon naman ang gusto ni Selena, ang makitang nasasaktan siya. Karangalan ni Selena na makitang may lalaking handang magbuwis ng buhay alang-alang sa kanya.
Kahit pasapasa ng katawan ay niyakap ni Raymond ang asawa. Uunawain niya ang asawa na alam naman niyang naglilihi at maaaring ang pananakit nito sa kanya ay bunga lang ng paglilihi. Mahal na mahal kita, Selena. Sinasamba kita. Napaangat ang muka ni Selena nang halikan ng asawa ang kanyang mga paa. Akala naman ni Raymond ay napahinuhot niya ang asawa ni hindi siya nakapurma ng bigwasan siya nito ng ubod ng lakas. Tumalsik si Raymond. Tumama ang ulo sa kanto. Nang kapain niya ang ulo, may bahid ng dugo. Umikot ang tingin ni Raymond hanggang sa tuluyan ng nagdilim ang kanyang paningin. Pagkakita sa dugong umaago sa ulo ng asawa ay nagtititili si Selena. Para siyang batang ngumungoy-ngoy sa isang tabi. Isang batang paslit na nangangambang isang mahalagang tao ang muling nawala sa buhay niya. Unti-unting nangungulubot ang magandang balat ni Selena. Kumuha iyon ng langis at pinahira ng balat. Hindi pa rin naibsa ng pangungulubot at parang nagdidikit-dikit ang balat. Lumitaw na ang tunay niyang anyo, ang pagiging lahi ng aswang. Noong maliit pa si Selena ay lumaki siya sa kalinga ng tiyahin na ayon sa ina niya ay kapatid sa ama pero hindi nalahian ng aswang. Aswang ang tatay, karaniwang tao ang nanay. Pinalaki siya ng tiyahin na may takot sa dugo. Anito ay umiiwas siya sa dugo. Sa tuwing makakakita noon ng dugo si Selena ay nagtatatarang at halos himatayin sa takot. Ang dugo ay buhay, pumipintig, nagkakaroon ng hininga. Noong tumuntong siya sa 16 na taong gulang ay may pinagtapat si Tia Bamba. May lahi ka ng aswang. Ang pagkauhaw sa laman ay sumpa ng lahi at gusto niya ngayong baliin ang sumpang iyon sa pamangking si Selena. Lumaki si Selena na nakatanim sa isip na ang dugo ay buhay, malansa, marumi, pinanggagalingan ng iba't ibang uri ng sakit, hindi dapat kainin. Maging ang dugo ng hayop ay dapat ibuhos sa lupa. Ang lamang loob ng tao kapag nasira ay nagiging dahilan ng kamatayan. Dugo, lamang loob. Iba ang paniniwala niya kaysa sa tawag ng laman. Natatakot siya sa dugo at lamang loob. Pero natuklasan mismo niya na isang gabi ay kinakainan niya ang lamang loob ng unang lalaking nagpahayag ng pag-ibig sa kanya. Lumilitaw talaga sa kanya ang pagiging lahi ng aswang. Nang unang makita ang sarili sa nakakatakot na anyo, para siyang binagsakan ng langit at lupa. Nakakadiri ang makatinyang balat na parang kinakaliskis. Nangungulubot iyon at pumangit. Hindi na ang dating pinkish white. Sinusumpa niya ang kapangitan. Ang hair ay nagsisimula na rin pumuti at malagas. Napasigaw si Selena sa sobrang takot. Nakita niya ang sarili sa isang nakakatakot na anyo. Puting-puti ang kanyang buhok at kumukulubot ang balat. Parang gustong mag-unahang lumabas ng kanyang mga ugat. Anong nangyayari sa akin? Kausap niya ang sarili, pero nagsisisigaw siya. Ang itsura niya ay daig pa ang kuklubang matanda na malalaglag na ang balat sa lupa. Niyakap ni Tia Bamba ang pamangkin na noon ay pinili pang magkulong kaysa ituloy ang normal na buhay. Bumalik si Selena sa villa. Natanggap na sa sarili na ang dugong nananalaytay sa kanyang ugat ay lahi ng aswang. At ngayon nga ay muling pumintig ang puso ni Selena sa katauhan ni Raymond. Sa totoo lang ay natatakam siya sa lasa ng lamang loob ng asawa. Gusto niyang wakwakin ang dibdib nito, pero may kung anong bagay sa puso niya ang pumipigil tuwing dumarating ang pagkakatakam na iyon. Mahal nga na nga niya si Raymond. Ayaw niyang saktan ito, pero iyon ang dinidikta ng mararahas niyang galaw. Pigilan man ang utak niya, ay parang sariling kusa naman ang kanyang kamay para saktan ng asawa. Pawis na pawis si Selena habang tinitiis ang nararamdaman. Halos makalmot at tumugo na ang kanyang balat sa sobrang kamot na ginawa. Kamot dito, kamot doon. Hindi niya titigilan ang kamot hanggang hindi nakikitang natutuklap ang balat.
Nagtatatakbo si Selena palayo sa asawa. Mabilis siyang pumulas sa bintana. Ang sobrang pangangati ng balat at gilagid dahil sa gutom sa lamang loob ng tao ay iraraos na lang niya sa iba. Maghahanap siya ng ibang biktima. Nagpagala-gala si Selena sa lugar na malapit sa tambakan ng basura. Tumapo siya sa bubong ng isang bahay. Nagpakawala ng tunog ng tiktik. At mula sa bubong ay inilawit mahabang dila na ang dulo ay parang sinulid. Tumagos ang dilang iyon sa butas ng bubong at unti-unting tumusok sa tiyan ng buntis. Nakakapangilabot ang sigaw ng babaeng inaswang. Ang dating sigla sa tahanan ng mga magulang ni Raymond ay napalitan ng lungkot at sabay na pagkakasakit ng dalawang matanda. Laging idinadaing ni Inang Miling ang matinding pagkahapo at paninikip ng dibdib. Si Itang Roy naman ay naninilaw ang mata at balat na para bang nawawasak ang atay. Nangyari ang ganitong pakiramdam mula nang magawi sila sa lugar ni Selena sa Villa. Umuwi ang dalawang matanda na hindi na nagkikibo at parang tinatakasan ng sigla. Nanibago rin ang mga kapitbahay nila dahil nasanay na silang nakikita si Itang Roy sa bakuran matapos mag-jogging. Si Inang Miling naman ay mahilig sa garden at parang takot na takot nang humawak ng lupa. Damayata na matanda ay lalamunin siya ng buhay ng lupa. Awang-awa si Raymond sa mga magulang. Gusto niyang iparamdam sa mga ito pagmamalasakit. Pagmamalasakit bilang butihing anak. Pero sa tuwing makikita naman niya ang matalim na sulyap ng asawa ay nangihina ang loob niya. Silosa si Selena at gustong ang atensyon ni Raymond ay sa kanya lang. Marami nang ang nabiting na trabaho si Raymond sa publikasyong pinagtatrabahuhan nito bilang in-house artist. Nagmumura na ang mga editor ng lalaki sa telepono at tinahamo magbitiw na siya kung ayaw niyang gawin ang trabaho niya. Hayaan mo silang manggagalaiti sa galit. Basta dito ka sakin. Puno ng selos na sambit ni Selena na habang lumalaon ay naging makasarili at puno ng hinala. Minsang nakita ng babae na sinusubuan ni Raymond ng sopa si Inang Miling ay itinabig nito ang puswelo na paiyak tuloy ang matanda. Arte, asik ni Selena. Ang Itay Roy naman ay mabilis hinihila ang pagbagsak ng katawan. Parang uod na halos gumapang na nga ito sa sahig. Maabot lang ang gamot at tubig. Kadira naman ang matandang iyan. Dapat sa mga iyan inilibing na. Pakli ni Selena isang araw. Kinalabutan si Raymond. Anong klaseng mentalidad mayroon ng asawa niya at gusto pa yatang ilibing ng buhay ang mga magulang niya. Huwag naman. Aangal sana siya, pero nakaamba na sa mukha niya ang kuko ni Selena. Magkamali pa siya ng sagot, umaaktigabong kalmot na naman ang aabutin niya. Sa halip ay may sakit ang pagsisilbihan. Si Selena pa ang inuugoy ni Raymond sa duyan. Happy naman ang babae. Sa ganitong eksena inabot ni Vince ang mag-asawa. Gabi noon. Napaliguan ni Vince ng hubad si Selena sa may bakuran habang parang batang naglalaro ito ng bula. Halos magpiesta na ang mga mata ng mga mamboboso sa kanila. Galit na itinaboy ni Vince ang mga loko. Hoy! Ano ba kayo? Umalis kayo dyan. Hinarap ni Vince si Raymond pero parang wala na yata sa matinong pag-iisip ang kaibigan. Iniabot niya rito ang isang tuwalya para kubera ng asawa. Inihagis ng babae ang tuwalya at hubad na tumayo para pumasok sa loob ng kabahayan. Pare, nasisiraan ka na ba ng ulo? Abay, bakit mo hinahayaang pagpiyastahan ng mga buserong asawa mo? Mga ningani ay iuntog niya ang ulo ni Raymond sa pader para matauhan. Iyon ang gusto niya, mahinang sabi ni Raymond. Nanggigilid ang luha. Nagulat si Vince sa itinugon ng kaibigan. Anong sabi mo? Pilit niyang iniharap si Raymond sa kanya para mag-usap sila ng lalaki sa lalaki.
Humarap si Raymond at hindi pa nga masyadong nakakapagpahinga ang sindak sa kanyang mata ay nasindak na naman. Diyos ko, anong nangyari sa iyo? Bakas pa ang kalmot sa mukha ni Raymond. Pati katawan nito ay puno ng kalmot. Pangit-pangit mo na. Halos mapaiyak sa pagkaawa si Vince sa nakitang itsura ng kaibigan. Wala nang makisig at buo ang kumpiyansang lalaki na tinawag niyang kaibigan. Ang kaharap niya ngayon ay parang ibang tao. Luno, walang buto, mahina. Pare, bakit pumapayag ka ng ganito? Muling bumalasik ang anyo ni Raymond. Pare, huwag kang makialam. Ganyan ka naman, naaapi ka na nga, huwag pa rin ako makialam. Umasta si Raymond, nauupakan siya. Pwede ba? Tigilan mo ng paghihimasok sa buhay ko. Napasaltak si Vince. Igago ka pare, nakausap ko si boss. Pinapatalsi ka na pala sa trabaho. Naging pabaya ka kasi. Baka pati magulang mo pinapabayaan mo. Hinawi nito ang nakaharang na katawan ni Raymond. Nasaan na nga pala si Itang Roy at si Inang Miling? Itinulak ni Raymond ang kaibigan. Waring natatakot na baka mayroon pa itong matuklasan. Umalis ka na pare, umalis ka na. Nagpumilit pa rin si Vince na puntahan ng mga magulang ni Raymond. Iba na kasi ang kutob niya. Parang may nangyayaring hindi maganda. Umalpas ang kamay ni Raymond. Isang nakaririnding suntok ang dumapo sa panga ni Vince. Umalis ka na kung ayaw mong mapatay kita. Napailing si Vince. Papatayin siya ng kaibigan dahil gusto niya siyang magmalasakit. Hindi niya maunawa at hindi niya matanggap. Ibang-iba si Raymond. Nakaharap niya na dati niyang kaibigan. Pinahid ni Vince ang dugo sa labi. Hindi siya nagsalita. Bago siya tuluyang umalis sa bakuran ay napatingala siya sa may bintana. Nakita niya si Selena nakatawa. Kulang na lang ay maglululukso sa tuwa.